Hi everyone! Welcome to our YouTube channel Research Ready and Student Matters Hub by Doc Lin. Ang topic natin ngayon has something to do with research and more commonly, ang makaka-relate ay yung mga gagawa or gumagawa na ng qualitative research. May it be ang ginamit yung design ay pure qualitative or ginamit nyo ang qualitative as part of triangulation ng data o kaya naman meron kayong mixed methods. Pero commonly, pag gumagamit tayo ng qualitative research, meron mga doubts pagdating sa findings ng ating study. Paano natin matatanggal yung doubts ng ating panel members or ng evaluators ng ating research paper na yung ating nilagay sa ating findings or yung thematic analysis natin ay naaayon talaga base sa mga view ng ating participants. One way to do that is to do member checking. Pero hindi ko sinasabi na hindi lang ito ang paraan para ma-validate mo yung findings mo qualitatively. Pero marami pang iba, no? Katulad ng tick description, no? Isa yan sa paraan din para ma-validate yung iyong qualitative findings. Pero ang ituturo ko ngayon ay yung pinaka-common na tinatawag nating member checking. So, papaano ba siya ginagawa? At ang ituturo ko din ay partikular sa konsepto ni John Creswell. Okay, so let's define first what do we mean by member checking. So, when we said member checking, it's a validation technique used in qualitative research to enhance the credibility and trustworthiness of findings. It involves returning to participants with the research findings to verify their accuracy and interpretations, ensuring that the data and conclusions are reflective of their perspectives and experiences. So, does it mean, ma'am, na pagkatapos naming mag-conduct ng interview or focus group discussions, babalikan namin ang aming participants? The answer is yes. But if you have included 10 participants, it does not necessarily mean that you have to come back or to return to these 10 participants. You can have at least 2 or 3. Babalikan mo sila at i-interpret mo or i-explain mo sa kanila at i-present mo yung analysis ng data na nagmula sa kanila. Okay? So pag sinabi nating member checking, yung participants mo na nag-interview ka are the same participants during your member checking. So, lahat ng findings na meron ka ay kailangan ma-inform sila at then later on, i-confirm or i-affirm nila kung tama ba ang interpretation ng sinabi nila during the interview. Kung napanood nyo yung mga past lesson videos ko, nagbanggit ako doon ng sinasabing member checking. At part ng informed consent form, nilagay ko rin doon na part ng participation ng aking participants ay po pwedeng ma-involve sila sa member checking. Tandaan nyo to sa isa sa mga key points na dapat inform sila beforehand na pwede silang mapili uli as participant in your member checking kasi baka magulat sila na interview mo na sila and then later on babalikan na naman for another rounds of interview. So maganda na sa simula pa lang na i-inform na sila that there will be a possibility that they will be selected as part of the participants naman ng member checking. Okay, what am I going to discuss are the steps in member checking, but this is according to Creswell 2013. So first step is that you have to prepare the summary of findings, meaning tapos ka na dun sa proseso ng transcription, tapos ka na sa proseso ng coding, tapos ka na dun sa analyzing of data, yung classifying of data mo. So, ibig sabihin, meron ka ng thematic analysis. At meron ka na rin conclusion dun sa findings mo. Kasi ito yung mga data na kailangan mong i-prepare dahil ito yung ipe-present mo sa iyong participants. Lagyan mo din siya ng mga confirmatory statements para ma-clarify din sa kanila na quote-unquote hindi mo inimbento yung mga nilagay mo doon at nanggaling yun doon sa mga tinatawag nating confirmatory statements na part ng transcription mo. Ang pangalawa naman, pagkatapos mong i-prepare yung summary ng findings mo ay mag-schedule ka ng member checking. So yung mga napili mong participants, kailangan mo sila uling kontakin
Pero syempre, ang susundin mo kung kailan sila available. So hindi ikaw yung magsasabi kung kailan mo gusto na ma-meet sila para ma-present mo yung data ng iyong qualitative research. Pwede namang face-to-face, pwede rin through online, Google Meeting or Zoom Meeting kung saan mas convenient ang iyong participants. Ang pangatlo sa steps according to John Creswell ay ipe-present mo na yung findings mo dun sa participants. Ang tip ko dito, when you're going to present the findings, make it sure that it's comprehensive. Yung bang mas madaling maintindihan sa mata at sa pandinig ng iyong participants kung ano yung ipe-present mo. Kasi minsan hindi naman din researcher yung mga naging participants mo at unaware sila dun sa proseso natin na ginagawa sa research. Mas maganda kung ang presentation mo sa kanila is in a way na mas madali nilang maiintindihan at makaka-relate sila dun sa mga ipinapakita mo sa kanilang data. At katulad ng sinabi ko kanina, pwede ka ding maglagay ng mga confirmatory statements. Directly sinabi ng mga participants na ito para yung recall nila na yes, oo nga, tama, yan nga yung sinabi ko, nandoon. Nakakatulong din ikaw para mas maintindihan nila kung ano yung data na ipine-present mo. Dapat maging familiar sila dun sa mga data na ibinibigay mo sa kanila at maintindihan nila kung bakit ba nila kailangan yun gawin. Ba't kailangan nilang makinig uli at bakit kailangan nilang i-confirm na tama yung findings na ipine-present mo sa kanila. At ang pang-apat naman, according to John Creswell, mag-seek ka ng feedback at verification. So commonly ako, as a researcher, gumagawa ako ng form or gumawa ako ng form ng member checking. Kasi itong form na to, ang pwede kong maging evidence na naikanda ko ang aking member checking at nag-a-affirm yung aking qualitative participant na tama yung ginawa kong interpretation ng findings ko base sa meaning nila bilang isang participants at hindi base sa meaning ko bilang isang researcher. Magsisik ako ng feedback, mag-aasa ko sa kanila kung ano yung kanilang reaction or yung suggestions nila or recommendations base doon sa presentation na ibinigay mo. Importante yung feedback nila, hindi po pwedeng wala. So po pwedeng meron silang mga insights na pwedeng ibigay sa'yo na kailangan mong incorporate or kailangan mong i-review yung data mo or yung thematic analysis na ginawa mo. So maaaring yung mga positive statement na sinabi nila ay naging negative or vice versa. Number 5, you document the process. So whatever it is, dapat recorded lahat ng proseso na ginagawa mo during the member checking. I-capture mo yung reaction ng iyong participants, yung kanilang comments, yung kanilang mga suggestions, or maybe additional findings na po pwede mong ma-incorporate dun sa iyong research paper. I-record mo din yung mga discrepancies, yung mga disagreement na meron sila dun sa presentation ng data na binigay mo sa kanila. Dapat lahat ito ay recorded. Isa nga pala, no, follow up or an additional dun sa sinabi ko kanina, dapat pagka tayo ay magtatanong or magsisik ng feedback sa ating participants, dapat you have to ask an open-ended questions. Not questions that are answerable only by yes or no. Kasi this is a qualitative research. So you want to explore something and you want to find out and make a deeper insights of a particular phenomena. So mas maganda kung ang tatanungin natin ay yung mga open-ended questions. Then number 6, according to John Creswell, integrate mo na yung mga feedback ng mga kasama sa member checking or participants mo dun sa iyong paper. So, balikan mo yung mga documented process na ginawa mo, pati yung mga suggestions na binigay nila, dapat naka-reflect ito dun sa iyong paper. Para ito ay isang evidence na ikaw ay nag-conduct talaga ng member checking. And then, lastly, number 7 is that you have to report the member checking process. So, what do we mean by that? Ilalagay mo dun sa thesis mo kung ano yung ginawa mo para ma-incorporate mo lahat ng mga naging pagbabago dun sa iyong research dahil sa pagkakandak mo ng member checking. Maaaring sinabi nila, yes, we affirm on the exact or the interpretation
of the data that you have presented to us, that is the participants meaning, ilalagay mo pa rin yon sa iyong thesis or yung sa iyong research project, kung ano man yung naging decision mo or naging justification mo doon sa iyong paper after mong mag-conduct ng member checking. So ngayon, gusto ko naman i-discuss sa inyo ano ba yung importance ng member checking. So para sa akin, merong tatlong major points na malaking importansya or significance ng member checking kapag ginagamit natin ito sa ating qualitative research. Number one, it enhances validity. As I have mentioned, sa start ng video natin, minsan doubt yung panel members natin dun sa result ng ating qualitative research at kung paano natin siya na-present. Pero kung meron tayong ginawang way para ma-validate yung findings natin, it will never be a problem. Second, it increases trustworthiness. So yung readers natin, as well as yung panel members natin, nawawala yung duda na hindi natin ginawa lang or base lang sa meaning natin yung naging result ng ating interview at ito ay base doon sa perception, views at experiences ng ating participants. At ang number 3 naman ay yung tinatawag nating participant empowerment. Kasi kapag bumabalik tayo dun sa ating participant at kina-clarify natin, no, chine-check natin kung ito yung views nila or yung perceptions base dun sa interpretation natin, it makes them feel empowered na we are considered in this research kung ano man yung sinabi namin, hindi kami binaliwala at tinignan at i-clarify kung ito ba yung gusto namin sabihin or ibig sabihin namin. Kasi yun naman talaga yung purpose ng qualitative research. You want to know the expression, the perceptions, the lived experiences of your participants because you want to clarify something, you want to explain something on a deeper side of the story. That ends my presentation on explaining the member checking, which is validating your qualitative data when you do an interview or a focus group discussion. So please like, share, and subscribe our YouTube channel. Please subscribe so that you will be informed or notified of the latest lesson videos that we have. Kindly also share it with your classmates, with your friends, your colleagues, or your relatives na nangangailangan din ng tulong pagdating sa mga ganitong lesson videos. Always remember, we unlock insights to empower your minds. Thanks for watching, everyone. Have a nice day and see you on our next lesson video. God bless.